Samantala, alamin nga natin kung ano mga aktibidad ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw sapagkat siya ay magkakaroon ng kabi-kabilang pulong sa United Arab Emirates. Let Narciso, magandang umaga. Marinlet. Good morning, Romel, Sister L. Nasa Abu Dhabi na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang isang araw na working visit. Ngayong araw ay nakatakdang makipagpulong ang Pangulo kay United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Inaasahang personal na pasasalamatan ni Pangulong Marcos ang UAE President sa kabutihan nito sa Pilipinas. Matatandang isa ang UAE sa agarang nagpaabot ng tulong sa bansa matapos manalasa ang bagyong Karina at habagat noong Agosto. Hunyo naman noong nakaraang taon, nang gawaran ng UAE government ng pardon ang 3 Pinoy kabilang ang 2 nasa death row. At nito lamang Oktubre, 143 Pilipino pa ang ginawaran ng pardon sa ilalim ng amnesty program ng UAE. May meeting rin si Pangulong Marcos sa UAE Vice President and Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Si First Lady Liza Araneta Marcos naman sasaksihan ang paglagda sa kasunduan ng National Commission for the Culture and the Arts at ng Ministry of Culture of the UAE para sa kooperasyon sa sektor ng kultura. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Marinlet, Yes, Romel? ilang araw mananatili sa UAE ang Presidente Marcos at sino ang kanyang itinalaga bilang caretaker ng bansa? Isang araw lamang si Pangulong Marcos sa UAE. At habang wala nga siya, ang tumatayong caretakers ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, si Justice Secretary Boying Remulla, at DAR Secretary Conrado Estrella de Serna. Bakit tatlo ang caretaker ng bansa ngayon? Marami. Hindi ba unusual yan, Marinlet? Hindi naman, nung mga nakaraan sila na talagang tatlo, parang committee siya na caretaker. Ano ang atmosphere dyan, Marinlet, sa Palasyo ng Malacanang matapos ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang sagot sa mga patutsada ni VP Sara Duterte? Normal naman, Romel, pero ayun nga, yung kahapon, actually, nung sinabi ng Presidential Security Command na nagdinoble yung seguridad sa presidente ay maging sa Malacanang compound ay mahigpit yung security. Ayun. Sige, maraming salamat, Maring Let Narciso mula sa Palasyo ng Malacanang. Balik sa inyo, Romel at Sister L.